Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po munang batiin si Margie ng Taiwan, Rica ng Pangasinan, mga nakasama po natin sa online meetings tuwing 8 p.m. po ng gabi. Gusto ko rin batiin ng happy birthday si Sister Maylen, belated po sa inyo. Dalayan ko na enjoy niyo po yung birthday ninyo. So, salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating channel. Ngayon po ay tutuloy po natin yung ating talakayan patungkol sa God's Catalyst in Shaping History. So, sa series po natin na ito, tinalakay natin yung mga kinasangkapan ng Diyos, mga taong ginamit ng Diyos para magdulot ng mga pagbabago dito sa mundo. Ang talata po na pag-aaralan natin magmumula po sa Acts chapter 9 verse 15 and 16. Ito po yung mga kapanahunan ni sa Apostol Pablo, kaaway pa ng mga Kristiyano. Siya yung umuusig. Siya yung excited ipakulong at yung iba, patayin yung mga Kristiyano during that time. Si Apostle Paul po, high profile po ito. Teacher niya po si Gamaliel. Siya po ay Pharisee of Pharisees. Siya po ay isang Benjamites. At kumbaga sa panahon ng mga apostol, siya po yung seminarian. Siya yung may pinag-aralan talaga na mataas. At very influential during that time. Now, inuusig niya po yung mga Kristiyano, hinahanting niya kung saan man sila magpunta. And there was a time on the road to Damascus, imbis na mahuli niya yung mga Kristiyano, siya yung hinuli ng Panginoong Hesukristo at ginawa siyang tagapaglingkod. So, si Apostle Paul po, nung na-encounter niya si Jesus Christ, napakatinding liwanag na ikinabulag niya for a time. At sabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Yung pangalan niya kasi Saul eh. Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? And later on, na-realize niya, salungat pala siya sa Diyos. And this time, kailangan ma-align yung buhay niya. Ma-align sa plano ng ating Panginoong Hesukristo. Now, dito po sa Acts chapter 9, verse 15 and 16, ito yung may inutusan si Lord, si Jesus Christ, si Ananias, na puntahan si Apostol Pablo para si Apostol Pablo muling makakita. Now, si Ananias po, medyo hesitant. Sabi niya, si Pablo, kilalang-kilala namin yan, manguusig yan ng mga Kristiyano, ba't ako pupunta dyan? Kaya po rito sa verse 15, sabi rito, But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and the people of Israel. Gagamitin ko itong tao na to, puntahan mo na Ananias. I will show him how much he must suffer for my name. Dati siya yung nagdudulot ng pagdurusa sa mga Kristiyano. Now, this time, si Apostol Pablo naman, yung magdudusa para sa ikararangal ng aking pangalan. Sa Tagalog po, sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Ananias, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko, instrumento ng Diyos, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Now, yung unang katuruan po natin, Christ chose us to be His instruments. Kung si Apostol Pablo po kinasangkapan ng ating Panginoong Hesukristo para maipalaganap yung ebanghelyo, maging influential leader ng Christianity, tayo rin po gagamitin ng Diyos na maging instrumento niya na magdulot ng pagbabago sa ating komunidad, sa mundong ating ginagalawan, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Ang Diyos ay maglalagay ng misyon sa iyong puso na dapat mong tuparin. So, Christ chose us to be His instruments. Alam niyo po si Apostol Pablo, siya po, kung meron man, no? Si Apostol Pablo kasi hindi natin maihahambing kay Jesus Christ eh. Iba si Jesus yon, no? Walang maikukumpara kay Jesus. Pero kung mag-a-attempt tayo na ikumpara siya kay Jesus Christ, si Apostol Pablo, second to Jesus when it comes to influence. Bakit po? Siya po ang nagsulat ng halos 50% ng New Testament, no? 13 letters, depende pa kung sino sumulat ng Hebrews. Siya yung sumulat na may 27 books sa New Testament, yung 13 doon sa kanya. Depende pa yung Hebrews kung sa kanya din. So, si Apostol Pablo yung nag-shape, humubog. Siya yung ginamit ng Diyos na hubugin ang pananampalatayang Kristiyano. Especially nung sinulat niya yung Romans.
Si Apostol Pablo yung ginamit ng Panginoon para mahubog ang practice. Kumbaga yung kaparaanan ng mga Kristiyano kung paano sila dapat mabuhay o mamuhay bilang Kristiyano. So very influential po siya kasi ginamit siyang kasangkapan ng ating Panginoon. Sabi po rito, Ananias, puntahan mo siya. Gagawin ko siyang kasangkapan. Siya yung pinili kong kasangkapan, instrument para magdulot ng pagbabago dito sa mundo. Now, mga kapatid, tayo rin, no? Kagaya ni Apostol Pablo, gagamiting instrumento ng Diyos. Kaya po napakahalaga na tayo ay magpasakop kung paanong hinubog ng Diyos yung history sa pamamagitan ng Apostol Pablo, huhubugin niya rin yung history, yung kasaysayan ng buhay mo, ng pamilya mo, at ikaw ang gagamitin ng Diyos. Now, pangalawang katuruan po, Christ made us His ambassadors. Tingnan niyo po si Apostol Pablo, sabi rito, siya ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan. Sabi rito, to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Alam niyo po si Apostol Pablo, siya yung iniharap ng Panginoong Hesukristo sa mga kilala, mga ma-impluwensyang tao. Si Haring Agripa, siya yung humarap. Kasi sabi rito, to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. So, siya yung gagamitin ng Diyos na missionary na iproproclaim talaga, iproproklama yung pangalan ng Panginoong Hesukristo sa mga ma-impluwensyang tao sa buong mundo during that time. So, siya yung nagbigay ng mga testimony niya patungkol sa Panginoong Hesukristo sa harapan ni King Agrippa, ni Felix, ni Governor Festus, hanggang kay Emperor Nero. Humarap din siya. Now, tayo po ay ambassador. Kung paano naging ambassador si Apostol Pablo, ambassador din tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassadors. Ano po ba ibig sabihin ng ambassadors? Yung isinugo, ipinadala, nire-represent natin ang Panginoong Hesukristo. Kumbaga tayo po, yung bansang Pilipinas, meron tayong embassy sa US at sa iba't ibang mga bansa. Sa embassy na yon, meron tayong ambassador doon. Yung ambassador doon, dinadala nila doon sa ibang bansa yung kagustuhan, yung best interest ng Pilipinas. So sila yung nakikipag-negotiate sa mga hari, sa mga governor, prinsipe, mga presidente ng ibang bansa. Yung ambassador natin na ipag-negotiate to serve the best interest of our country. Now tayo po, pag sinabing Christ ambassador, ganun din ang ginagawa din natin dito sa mundong ito. Dito sa mundo, merong embassy ang heaven. May embassy ang langit. Ang langit po, nandoon nakaupo ang Panginoong Hesukristo, naghahari siya. Naglagay siya ng embassy dito sa mundo. Ang tawag doon, church. The church is the embassy of Christ. Tayo na mga membro ng church, ng iglesia ng Panginoong Hesukristo, tayo yung mga ambassadors. So ano pong ginagawa natin? Ang ginagawa natin, nagsiserve tayo sa Panginoon, dinadala natin yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. Kagaya nung tinuro ng Panginoong Hesukristo na panalangin niya sa mga kanyang disipulo, sabi niya, Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So tayo mga ambassadors, yun ang panalangin natin at yun ang ginagawa natin, na yung kalooban ng Ama ay mangyari dito sa lupa gaya ng sa langit. So we are Christ ambassadors. We serve for the best interest of God here on earth. Dinadala natin ang pagbabago na nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. So Christ made us His ambassadors. Mga sinugo po tayo dito sa mundo para maglingkod sa Diyos at palaganapin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Pangatlo po, Christ calls us to suffer for His name. So si Apostol Pablo po, sabi rito, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. So si Apostol Pablo po, bagamat siya'y maimpluwensyang tao, leader ng Christianity, siya po'y dumanas ng maraming pag-uusig. Maraming nag-attempt sa kanya na batuin siya hanggang sa mamatay. Nilatigo siya 40 times minus 1 hanggang sa pugutan siya ng ulo under Emperor Nero. Ang dami niya pong pagdurusa, pero sa kabila ng pagdurusa niya na yon, nagdulot siya ng matinding pagbabago sa buong mundo. He is one of, probably, I would say, the number one most influential person in Christianity throughout the history of Christianity. So, kumbaga pangalawa na kay Jesus.
Christ calls us to suffer for His name. Ganun din po tayo, gagamitin rin tayo ng Panginoon, even to the point of suffering. Pag naglingkod ka sa Panginoon, talagang merong pagdurusa, merong paghihirap tayong susuungin. So bilang application po sa mga talatang ito, tayo po ay modern day Paul. Kumbaga sa kapanahunan natin, tayo na sila Apostol Pablo. Sana po ganun po ang mangyari, no? At least to some extent, magkaroon tayo ng ganitong puso kagaya ng kay Apostol Pablo. So number 1 po, ano pong dapat natin gawin? Set our minds for greater work. Ikasana natin yung ating sarili, yung ating isipan, yung ating pananaw sa mga malalaking bagay. Hindi sa pang mga maliliit lang na ating mga pangarap. There's something greater than life. There's something greater than our dreams. Set our minds for greater work, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 verse 12. Very truly I tell you, whoever believes in me, kung sino man ang nananampalataya sa akin, will do the works I've been doing. Gagawin din yung mga bagay na ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Do you believe in Jesus? Then you have to do what he has been doing. And sabi ni Jesus Christ, and they will do even greater things. Gagawa ka ng mga bagay na higit pa sa nagawa ng Panginoong Jesucristo dahil ang Panginoong Jesucristo umakyat na sa langit. So tayo po nagpapatuloy ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Jesus Christ, they will do even greater things. Kaya po kailangan natin panampalatayahan kung ano sinabi ni Jesus dito. We are meant for greater things. That's why we have to set our minds for greater work. Ano ba yung nilagay ng Diyos sa iyong puso na dapat mong gampanan? Gampanan mo with all your might, with all your faithfulness and loyalty to God. Number 2 po, start by being Christ ambassador. Hindi mo ba alam kung saan ka magsisimula? May pinapagawa sa'yo si Lord, hindi mo alam paano mag-start? Dito ka magsimula. Yakapin mo ang katotohanan na tayo'y ambassador ng ating Panginoong Jesucristo. We are representing Jesus Christ in our speech, in our conduct, sa paraan ng ating paglalakad, pagsasalita at pagtingin at pakikinig. So every time we encounter people, we are representing Jesus Christ. Na para bang ang nakikita nila sa iyo si Kristo. Para bang ang naririnig nila sa iyong bibig si Kristo. Start by being Christ ambassador now. Do you want to influence the world? Be an ambassador of Christ. Do you want to bring change into your family? Be an ambassador of Christ. And number 3 po, suffer for Christ for advancing the kingdom. Kung paano si Apostol Pablo nagdusa ng husto para lang magampanan niya yung mission niya na mas higit pa sa kanyang buhay. Siya po ay nagdusa. Maraming mga persecutions yung kanyang kinaharap. Now, ganun din po sa atin ngayon. Suffer for Christ for advancing the kingdom. Magdudusa ka na rin lang. Huwag ka na magdusa sa sakit. Huwag ka na magdusa sa pagiging bankrupt, pagiging sobrang dukha. Magdusa ka na lang sa paglilingkod sa Panginoon. No, kasi whether you like it or not, may pagdurusa talaga dito sa mundo. Kahit mayaman na mayaman ka, pwede ka pa rin magkasakit, tumanda, manghina. Magdudusa ka pa rin. Kaya kahit sabihin mo may comfort ka na ngayon, someday mawawala yung comfort mo. Magdudusa pa rin tayo dito sa mundo. Why not? Gamitin na lang natin yung ating pagdurusa sa paglilingkod sa Panginoon. Magpagal tayo, magpakahirap tayo sa pag-abante ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Again, sabi po ni Pedro, 1 Peter chapter 4 verse 16, however, if you suffer as a Christian, pag ikaw nagdurusa bilang Kristiyano kasi nagpapaka-Kristiyano ka bilang nagtatrabaho sa gobyerno, bilang businessman, bilang businesswoman, bilang clerk, bilang kung ano man ang trabaho mo, kung ano man sports mo. Basta Kristiyano ka, meron kang conviction, malinaw sa paningin mo na I'm loyal to God, malinaw sa iyong puso na you are Christ ambassadors at nagdudusa ka because of that. Sabi po rito, do not be ashamed. Huwag kang mahiya, huwag maikahiya. But praise God that you bear that name. Napakaganda po, no? Pag ikaw nagdudurusa dahil ginagawa mo yung tama, praise the Lord. Why? Because you bear the name of Christ. So suffer for Christ for advancing the kingdom. Now, para po sa ating discussion, how can we prepare ourselves for greater work? Paano tayo makakapaghanda para sa mas matindi pang paglilingkod natin sa ating Diyos? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Lord,
Thank you for using Paul to expound on the belief and shape the practice of Christianity throughout history. Lord, salamat ginamit niyo si Paul. Indeed, you can do great things even in the lives of your former enemies like the Apostle Paul. So I pray that you will also use me as your ambassador. Use me to influence my family members, friends, and all the people around me. Prepare me to serve you even to the point of suffering for Jesus. I pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Gusto ko po magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin na ito. Partner natin si Sister Maylen. Pagpalain ka ng ating Panginoon. And kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.